Tropical Storm Ramil nasa vicinity na ng General Trias Cavite o kung erratic ay nasa bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan na. Inaasahan daw na nasa baybay na ito ng Zambales, either sa baybay ng Iba, Masinloc or bandang Kabagan, Zambales mamayang hapon o mamayang gabi na ayon sa latest forecast tracks. Malawakang ulan umiiral na ngayon sa buong Metro Manila, Calabarzon area at hilagang bahagi ng Luzon. Maging ang bahagi ng South Luzon patuloy pa rin makakaranas ng monsoon trap na nahahatak ni Bagyong Ramil. Nag-iingat sa posible pa ring pagbaha. At hanging amihan mararamdaman na ito sa Taiwan. Inaasahang magtatapos ang transisyon ng habagat o amihan season sa mga huling 2 linggo o sa huling linggo na ng October. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw na linggo, October 19, 2025. Ang oras nating boss may magayas 11:27 na ng umaga. Kasalukuyan na ngayon na nasa sentro na tayo ni Bagyong Ramil, kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng bandang Pampanga, Bulacan hanggang dito sa may bahagi nga po ng Cavite at bandang Batangas. Dahil po sa napaka-erratic ng pinpointing ng lokasyon ng nitong si Bagyong Ramil, kaya very erratic ang mga lumalabas na mga pagtaya. So inaabisuhan ko po yung mga kababayan natin para sa gustong makuha yung pinaka-official forecast ni Ramil ay tingnan na lamang ninyo sa mga report po ni Pag-asa para sigurado po kayo sa magiging official report ng kanilang pagtaya. Pero sa atin kasi ay binabalita lang natin yung nagiging kasalukuyang real-time locations ni Ramil base na rin sa mga erratic forecast tracks at mga iba't ibang mga pagtaya ng mga iba't ibang weather agencies at sa pinaka-actual ng ating tropical cyclone sector natin. Kaya inaasahan na malayo yan sa lumalabas ng mga pagtaya ni Pag-asa. Kaya para sa mga kababayan natin na gusto yung pinaka-official statement o official report na lamang ng weather report ay tingnan na lamang ninyo sa mga official advisories ni Pag-asa para masigurado po tayo. Ngayon, para hindi na po tayo magtatanong kung ano talaga ang pinaka-tama na pag-report. So, para hindi na lang tayo makonfuse dahil sa napaka-erratic talaga ngayon yung naging pagtaya kay Ramil, ay tingnan na lamang ninyo sa pinaka-official weather agencies natin gaya nga po ni Pag-asa. Kasi kay Joint Typhoon Weather Center or kay JMA, hindi talaga magkakatugma ang lumalabas na mga pagtaya nila kahit kahapon pa. Masyadong mataas yung forecast trajectory ng kay Japan Meteorological Agency, mas mababa naman pagdating kay Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center. Kaya hindi talaga magkakapareho yan. So, ang gawin na lamang ninyo mga folks, sundin na lamang ninyo yung mga official weather advisories po ni Pag-asa para sa kasalukuyang pagtaya kay Bagyong Ramil. Para maging official na lamang muna ang magiging pagre-report, maging sa mga kapwa natin weather vlogger na lamang. Ako kasi ay magbabase pa rin ako sa lumalabas na data mula sa aking tropical cyclone sector. Siyempre, kasama pa rin doon ang mga official weather agencies natin para maisama sa mga pagkukumpara natin sa differences ng mga pagtataya. So makikita natin sa Doppler radar imagery ang sentro na ngayon ni Bagyong Ramil o Tropical Storm Ramil ay nandito na sa baba ng vicinity nga po ng bandang Laguna or bandang malapit sa bandang Muntinlupa, or in erratic condition naman ay nandito naman yan sa may bandang Bulacan, yung sentro niya. So very erratic. Dalawa yung nagiging erratic position ni Bagyong Ramil dahil po sa continuous yung vertical wind shear at napaka-disorganized pa rin yung kanyang circulation habang nandito yan sa malaking kalupaan natin sa Luzon. Pero sa nagtatanong, Tropical Cyclone Wing Signal number 2, nakataas na ngayon yan, kabilang na ang Metro Manila, Laguna. So para makita natin yung huling advisories mula sa Tropical Cyclone wind signal mula kay Pag-asa mismo,
ngayong 11 o'clock. Yan. So nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 2 ang buong Central Luzon. Buong Central Luzon na yan. Kasama na ang Benguet, bandang Quirino, at dito naman sa baba ay mula sa Bulacan, kasama na ang bandang Rizal. Yan. Sakop din ang bahagi ng Metro Manila maging dito sa Caloocan. Umaabot yung pinaka-tropical cyclone wind signal number 2. Kasama na ang parte ng Quezon Province, Polillo Islands, yan, especially dyan sa may bandang General Nakar, ayan, hanggang dyan sa baba ng bandang Real, kung saan yung erratic forecast na naglandfall itong si Tropical Storm Ramil. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman ang the rest mula Ilocos Sur sa Ifugao, Isabela, pataas na yan ng buong extreme Nodo Luzon. Sa katimugang bahagi naman, mula rito sa may bandang Bataan, mula Cavite hanggang Laguna, pababa na yan hanggang Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Romblon, Oriental Mindoro, Marinduque at Burias Island. Yan po yung mga areas na nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Makikita niyo sa aking real-time Tropical Cyclone Sector, yung pinaka-actual range base sa wind speed ay yun ang nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at number 1. Yun ay ang aking not official Tropical Cyclone Wind Signals. Well, makikita niyo na mararamdaman naman ninyo sa inyong mga lugar ngayon sa Metro Manila kung pasok ba talaga sa signal number 2 ang lakas ng hangin. Kung mapapansin ninyo, pumapalo lang sa base sa aking wind anemometer, pinakamataas lang ang naging bugso ng hangin dito sa amin sa Caloocan. O, tingnan natin sa weather station mismo yung huling record ng maximum sustained wind namin sa Caloocan, pumapalo lamang ng hanggang 37 kilometers per hour yung maximum sustained wind. Yan. Pinakamataas yan as of 12:40 AM. So, yung malakas na bugso ng hangin umaabot lamang 16 to 37 kilometers per hour. Ganun lang eh. So, malayo siya sa tropical storm category niya o tropical cyclone wind signal number 2 na pumapalo ng at least more than 50 o 40 kilometers per hour pataas. So mapapansin natin na bawas po yung sustained wind ni Ramil dahil nga po nasa landmass po itong si Ramil. Asahan na natin 20% po ang bawas sa maximum sustained wind niya. So kung ang maximum sustained wind halimbawa ni Ramil ay nasa around 65 to 70 km per hour, bawasan nyo lang po ng 20%. Ganon po ang kasalukuyan niyang maximum sustained wind. So makikita sa aking wind anemometer, hindi naman pumapalo sa pinaka-sustain ng pagiging tropical cyclone wind signal number 2 nito. So either way ay at least makikita niyo in actual kung gaano talaga ang epekto ng tropical cyclone wind signal number 2. That's why po iba ang lumalabas sa 1 minute average. Kung titingnan ninyo yung paligid ninyo, kung papansin ninyo parang 1 minute average yung sustained wind calculation sa kanya. Malayo siya dun sa 10-minute average sustained wind. So, yun po ang mapapansin ninyong differences niyan. So, anyway, para nga po sa hindi tayo malito na lamang ay kapag very erratic ang sitwasyon ng bagyo, tingnan nyo na lamang po sa official weather agencies natin kay Pag-asa para nakakasiguro kayo. Yan. So, except na lamang talaga sa gusto pa rin malaman ang mga erratic output na mga pagtaya nitong si Bagyong Ramil mula sa iba't ibang weather agencies na makikita sa aking tropical cyclone sector. So sa ating Doppler radar imagery ay malawakan ngayon ang pag-ulan ang umiiral sa buong Metro Manila, buong bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Automatic na yan, kasabay ng mga pagkulog at pagkidlat na umiiral nga po dahil patuloy pa rin ang ating easterly trade wind kahit na meron tayong kasalukuyang bagyo. As of 11:35 AM ngayon, magtatanghali na, ay hintay natin mag-load yung more than 1 hour period or within 2 hours. Ayan, so kasalukuyan pong nasa 251 lightning strikes na po tayo. 247 po yung ating inner lightning strikes. At makikita natin yung nagpa-flash na ito, yan yung mga latest within 20 minutes ago. Makikita natin ay kasalukuyang may mga pagkulog at pagkidlat ngayon umiiral din sa baba ng Palanan, Isabela. Ingat po sa mga kababayan natin dyan. Buti naman ay linggo naman ngayon, so wala naman sigurong magnanais na pumalaot. Dito naman sa may bandang Olongapo, meron ding cluster na 228 cloud to ground lightning strikes. Ingat na lamang po mga folks. At the rest ng West Philippine Sea area. Dito naman malapit sa Metro Manila, ang pinakamalapit lang ay dito sa may bandang Real or bandang Infanta Quezon.
Kanina pa to, mga around 60 minutes ago pa to 80 minutes ago pa. So wala namang masyadong malapit sa Metro Manila dahil napaka-highly concentrated ngayon o very gloomy ngayon ang ating paligid. So mga pagkulog at piglat sa kanluran mostly dyan sa may bandang Zambales nga po at mostly dyan sa may bandang West Philippine Sea na. Ingat na lamang sa mga babayin natin dyan. Ay pinakamalapit sa amin sa Caloocan, 19 km po. Probably, yan ay tinuturo dito sa may bandang Quezon, sa may bandang Infanta. Yan yung pinakamalapit na measure ng aking lightning detection system. So, tuloy-tuloy pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat at makikita naman yung active nito, yung triangulation. At sa pinaka-latest nga po natin ay usually ay mga titinding pagkulog at pagkidlat ang umiiral ngayon sa bandang Taiwan. Yan, sa paligid ng bandang Taiwan po. Dahil medyo hot dry dito, medyo warmer dito, nagsasalubong kasi ngayon yung ibang cold front dyan. Nagkakaroon na ng mga bandang shear line dito sa may bandang northeastern Taiwan. Kaya madalas nagkakaroon sila ng mga pagkulog at pagkidlat dyan. So ito ngayon ang mga pagkulog at wala naman masyado sa may bandang katimugan ng bansa. Ayan, may aktibo ngayon yung lightning strikes. Yan, hindi pa nag-resume yung GPS pero makikita natin aktibo ang pagkulog at pagkidlat dyan sa may bandang Palanan, Isabela. Ingat na lamang mga folks. So may bago na naman tayong malamang aftershocks yan sa current conditions sa may mga magnitude 5 plus na lindol at kasalukuyang overcast, gloomy at tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan namin. Light rain showers kadalasan to moderate ang naging pag-ulan namin sa Caloocan. Yan, meron kaming 3.60 mm na rain rate. So napakahina lamang ang buhos ng ulan kung titingnan natin since nandito na nga po yung sentro ni Bagyong Ramil. Dahil bumaba at nag-alarm na po yung aking barometer na nagle-less than 2,000 hectopascals na po yung barometric pressure. Ayan o. So ngayon medyo tumataas, 1,003 hectopascals. Kanina bumaba ito sa 1,000 hectopascals kaninang madaling araw, yun o, mga 1,009 to 2,000 hectopascals ang ibinaba nito kaninang madaling araw. Para ma-double check natin, pwede nating makita sa pinaka-graphs and records natin para sa pinaka-precise ng atmospheric pressure kung paano ito bumaba. Yan, yung barometer natin, may makikita nyo po ay kaninang madaling araw bumaba ito sa 997 hectopascals, yung average. Yan. Ito po yung pinaka-lowest average po ng barometric pressure. Yan. Average po yan. So makikita, mababa na 999 hectopascals. So malinaw na nasa under tropical storm category ito. Sa ibang bahagi naman ng barometric pressure, ito yung totality niya, hindi pa siya pinaka-average, ay makikita natin ay bumaba ito ng 998 din. So makikita nito ay tropical storm na rin ang indikasyon sa kanya. Ayan o, bumaba siya. See, malinaw naman po yung ating barometric pressure reading. Yan. So, mula sa iba ko pang barometer para ma-compare natin yung differences. Mula sa ating air quality monitoring, meron ding barometer kasi itong naka-attach. Sa loob naman ito, yung inside barometric pressure, sa loob na ng aming tahanan, yung difference. Yung pinakita ko sa inyo kanina, outside barometric pressure, yan. So, antayin natin mag-load para at least makita ninyo yung pinagkaiba ng atmospheric pressure pag nasa indoor at outdoor. Yan. Temperature, humidity graphs. Makikita po yung atmospheric pressure. Ayan. Ito yung daily pala. Within 24 hours, ito po yung pinaka-highest. Yan. Pinaka-highest barometric pressure mula kahapon at madaling araw, 1,003 hectopascals. Ayan. And then, ngayon, kanina madaling araw, mas bumaba ito sa 999 hectopascals. And then, tumaas-taas ulit ito kaninang umaga. Yan o, pumalo ng 1,002 to 1,003 hectopascals. Yan. So, makikita nyo po, bumababa siya. Pinakamababa kaninang madaling araw, 999 hectopascals. Yan, tingnan natin kung ano yung pinakamababa, 999. Yon. So, pinakamababa na yung 999.1 hectopascals kaninang alas 3:52 na madaling araw. So, bumaba talaga yung atmospheric pressure, which is nandito na nga po sa Metro Manila, si Bagyong Ramil. So, malinaw naman yan mga folks. At lahat ng aking barometric pressure, barometer, ay yun po ang lumalabas na measurement. So, tugma-tugma naman sila.
malinaw na nandito na po sa presensya natin si Bagyong Ramil. Sa last temperature na itala na weather station kaninang 6:20 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.8 degrees Celsius. Kahapon, pinaka-highest na sa amin, 31.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:45 PM. At sa heat index, well, matik ay medyo mataas ng konti ang aming heat index, nasa 42.1 degrees Celsius, pero manageable na yan. Considering comfortable na po yan sa amin sa Caloocan at inaasahan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So, ang ating heat index forecast, dahil very concentrated ngayon ang buong Northern Luzon at Southern Luzon, ang pwede lang natin siguro silipin ang bandang Cebu at Mindanao area, na kung saan medyo moderate ang panahon sa kanila. Kung titingnan natin sa Cebu ay 39 degrees Celsius po ang pinakakasalukuyan nilang heat index forecast. Extreme caution po yan. At pinakamataas ang aabutin sa kanila, 41 degrees Celsius, mamayang alauna, dire-diretso hanggang alas 3 ng hapon. Sa bandang Mindanao naman, tingnan natin, pero nakakaranas sila ng pag-ulan dyan, ay nasa pinakamataas 38 degrees Celsius, which is highest na yan ngayong maghapon. Makikita natin ay gloomy pa rin ang panahon sa kanila. Medyo hindi ganoon katindi. So, medyo maalinsangan sa kanila, pero hindi mataas ang kanilang heat index. So, ibig sabihin, medyo drier ang kanilang outside humidity. Yan. Ibig sabihin, mababa lamang yung outside humidity nila. Kung mapapansin po ninyo dito, mataas naman, pero yung kanilang temperature o temperatura mababa. Ayun, mga 30 degrees Celsius lang. So, dahil mababa lang masyado yung kanilang outside temperature pero mataas ang kanyang humidity, medyo manageable o medyo comfortable kahit papaano. Medyo manageable po yung heat index sa kanila. So, sa Mindanao, medyo okay lang o medyo comfortable lamang ang kanilang heat index. Medyo mataas lang ng konti sa may bandang Central Visayas, sa may bandang Cebu. So, yun lamang po. And the rest ng Southern Luzon hanggang buong Northern Luzon, asahan natin napakababa lang ang heat index niyan dahil nga po ay sa epekto ni Ramil. Sa P16 past 24 hours, nangunguna naman ang Davao City sa may pinaka-highest air temperature na 34.3 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio, 18 degrees Celsius, na bahagya pang tumaas despite na napaka-gloomy na po ng paligid at maginaw. At sa Inulan naman ang Guian, Eastern Samar, well, kahapon nga po dahil sa una silang nilapitan nitong si Bagyong Ramil. Nasa total of 401 millimeters po ang naging total rainfall nila kahapon. So, lumalabas po ang accumulated rainfall talaga sa kanila, pumapalo ng 60 millimeter talaga yung accumulated rainfall. Kaya, pumalo sa 401 millimeters ang naging total rainfall sa Guian Eastern Samar. Kaya, nagkaroon pa rin sila ng at least medyo mga malalawakang pag-ulan at mga pagbaha. Hopefully ay tumila na po ang pagbaba sa inyo dyan sa Eastern Visayas, since kahapon nag-report tayo na nakaranas sila ng matitinding buhos ng ulan. Dito naman sa Caloocan, well, kahapon ay 1.8 mm lamang ang total rainfall, pero ngayong araw mula kaninang 12 AM nakaka-total of 28.8 mm na po kami, at kasalukuyang tuloy-tuloy pa rin ang rain rate of 7.2 mm. So, nakataas na po o nadagdagan na po yung aming last 7 days total rainfall na 26.1 over sa October rainfall namin na total of 193.5. So, may difference pa kami for average na 63.7 mm para umabot sa 256.9 mm for October average rainfall. So, halos malapit na siya. Halos mag-a-average na po yung total rainfall namin for the month of October, para maliwanag po yan. Samantala, meron tayong aktibo pa rin yung status ng space weather natin. Although minor to moderate ito, nakataas as of 8:50 AM oras sa Pilipinas. May KP index of 5 po daw tayo na active ito, although G1 minor lamang ang geomagnetic impact. So, primarily forward of 60 degrees geomagnetic latitude. So, may mga di inaasam pa ring weak power grid fluctuations. Usually, mga northern hemisphere yan at southern hemisphere. So, sa mga kababayan natin na nakatira sa northern hemisphere o south, ay may mga possible pa rin tayong weak grid fluctuations sa mga kuryente natin. At sa spacecraft naman, yung mga satellite natin, may mga minor impact pa rin ito. So, kasama na ang ating GPS, yung mga geostationary or yung mga himawari satellites natin, ay medyo may mga minor impact pa rin yan kapag bumabalandra sa may bandang northern
poleward location. Aurora, medyo visible ito. So, sa Northern Hemisphere to. Sa Michigan na naman sa Maine. Makikita yan sa Amerika. Sa ating KP Index forecast, so far ay hanggang 4.67 G1 ang expected natin na geomagnetic field. Dahil po sa epekto ng CIRFX, since kahapon, dahil tuloy-tuloy nga po ito hanggang next 2 days, tuloy-tuloy pa rin tayo makaka-influence ng coronal mass ejection influence, which is the-report natin yan 3 days ago pa po. Nasa 65% yung ating inaasahang radio blackout. Wala naman tayong solar radiation dahil wala namang solar flare na matindi. So, geomagnetic field lamang ang maiiral. So, mga minor to moderate. At magtutuloy-tuloy pa yun hanggang bukas po yan na October dahil nga binanggit na natin yung tatlong sunspots na tinutukoy natin kahapon sa ating report. Yan. Since yung dalawa na AR4248 masyado na siyang malayo, pero yung nakatutok sa atin na AR4252 at 4254 ay nakatutok sa direkta sa Earth. Kaya medyo nag-above normal speed yung ating solar wind. Medyo normal yan. Kasabay na ng medyo may coronal hole pa. Ayan o. Makikita sa SOE IT 284 ang coronal hole na yan. Ayan o. Kaya medyo nakakaramdam tayo ng malakas na impact of solar wind. Sunspot number 105, moderate. Kaya asahan natin yung forecast, naglalaro lamang sa unsettled to active lamang ang posibleng abutin ng ating geomagnetic event. Sa solar X-ray events chart naman natin, mananatiling minor lamang ang ating aasahan na solar radiation at X-ray flux na naglalaro 1.0 to 1.5 lamang ang X-ray flux ng solar flare. So, makikita dito, hanggang R1 lamang, minor lamang ito. So, wala masyadong problema. Pero sa ating geomagnetic field, probably, nagmo-moderate po to active ang ating geomagnetic field. Kaya, napakatinding distortion sa ating magnetosphere na naman, malakas po yung impact niyan. Although, kaya pang saluhin ng ating magnetosphere, pero, siyempre, may mga splitting na nakakalusot yan dahil sa matindi ang nanotesla impact. Maabot pa ng more than 64 to 73 yung kanyang horizontal, yung pinaka-parallel, yung parallel forward na nakatutok sa atin sa Earth. Kaya medyo distorted. Medyo na may nakakalusot na mga maliliitan lamang na nanotesla o yung pinaka-earthward ng solar flare o yung geomagnetic field. Sa ating TC ionospheric ay hindi naman masyado apektado sa Pilipinas, mga minor to moderate lang. Matindi ang banda rito sa may bandang Hawaii. Mataas ang inyong TEC, so asahan niyo na matindi yung pinaka-electron content errors at radio frequencies. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin kung may mga nakatira sa Hawaii. Wala tayong inaasahang auroral activity so far, yung pinaka-latest. Pero medyo greeny ang inyong makikita sa North Pole and South Pole. Pagdating naman sa ating plasma density, at least mga moderate, pinakamataas ang radial velocity more than 700 to 800 km a second. Dahil yung pinaka-swaying pa rin ng CME, medyo tumatama pa rin sa Earth yung pinaka-outer niya. Yung tinuturo natin, kasabay na yung pinaka-coronal hole. So take note yan. Wala naman tayong affected degraded frequency, pero expected mababa ang ating high frequency conditions between 20 to 80 meters sa umaga, and almost lahat 10 to 12 at 20 to 80 meters medyo fuzzy ang ating radio frequencies dahil medyo malakas nga po yung ating geomagnetic field. Ayan, medyo nagkakaroon ng splitting po sa ating geomagnetic field, kaya makakaranas tayo ng medyo poor frequency between 20 to 80 meters. Katamtaman lamang between 15 to 17. So sa mga nagre-radio dyan, ay adjust nyo po yung inyong mga Yagi antennas between 15 to 17 meters lamang, which is yun yung pinaka-fairly reception na maganda ang signals. Samantala sa outside humidity, well, concentrated tayo, 98 to 99%. Matic po yan. At ang ating barometric pressure, 1,003 hectopascals. And steady ito since last hour. So bahagya itong tumaas ng konti, pero considering aktibong low pressure area yan. Outside natin na high tide and low tide status, medyo pa-moderate low po ito. So tingnan natin kung umabot pa sa mataas na sea level na mahigit sa 1 meter. Well, almost hindi naman. Pinakamataas kanina
kaninang alas 8, mga 0.9 meters lamang. So wala tayong magiging problema. Sa loob ng 3 o 2 araw, hindi naman lumalagpas ng 1 meters ang magiging high tide natin. So walang magiging problema. Kaya lang, totally delikado po muna ang pumalaot sa buong Luzon, mapa-east o western man yan dahil po sa presensya ni Bagyong Ramil. So take note na lamang yan mga folks. Siguro naintindihan naman natin yan kapag nandito na po yung bagyo. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:48 AM at lulubog po ito mamayang 5:33 PM. At sa ating halos waning crescent, so bukas siguro hindi na tayo mag-uulat muna ng moonrise and moonset dahil 6% illuminated na lamang ito, waning crescent. Palubog pa lamang ito na nasa elevation of 58 degrees elevation. So mataas pa siya, palubog pa lamang. Lulubog pa lamang ito mamayang 4:08 PM. At bukas ng 4:37 AM naman ito magmo-moonrise. Then after niyan, hindi muna tayo magre-report dahil mag-new muna po kasi hindi na natin matatanaw yung halos crescent niyan. Sa ating local weather outlook, para ngayong linggo hanggang bukas ng Lunes, patuloy tayong magiging maulan. Matik na po yan dahil may bagyo tayo ngayon. At inaasahan po hanggang bukas ng Lunes, patuloy tayong makakaranas pa rin ng at least 80 to 85% ng chance na pag-ulan. Matik naman yan. Highest and lowest temperature expected, 26 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. Kaya ngayon, mas mababa po yung ating temperatura dahil malamig ngayon at nandito nga po si Bagyong Ramil. Sa local weather advisory mula sa late na hunang report ni Pag-asa, base sa ating dashboard, 3 o'clock AM pa nila ito na report. Pero namataan nila, base kay Pag-asa, ay nasa vicinity ito ng Quezon Province. Ayun, no? So hindi nga nila mapinpoint din sa bandang Quezon. Hindi nila masabi kung saang dagat. Kasi nga po, malinaw dito na napaka-erratic ng galaw ni Ramil. Kaya sinabi na lang ni Pag-asa, vicinity of Quezon, basta Quezon Province na yan. Understood na raw natin yan. May maximum sustained wind na 65 km per hour, malapit sa gitna. At bugsong umaabot ng 90 km per hour. Gaya natin sinasabi, naglalaro lang talaga sa 65 to 70 km per hour lamang yung maximum sustained wind nito. Kaya hindi ganun katindi kalakasan ang magiging hangin dito sa Metro Manila, yung bugso ng hangin. So, walang masyadong ikapanik, pero medyo alisto na lamang tayo sa mga pag-ulan kung tuloy-tuloy man na malakas sa inyo, ha. At yung magiging ulan natin sa darating na third week, patuloy pa rin tayo magiging partially cloudy at tuloy-tuloy ang pag-ulan. Siguro hanggang Wednesday, hanggang 80%, pero sa darating daw na weekend, medyo bumababa na po yung tsansa ng pag-ulan. Sa Thursday and Friday, hindi pagdating ng Saturday, medyo tataas na naman na magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So, tuloy-tuloy pa rin tayo magiging maulan sa darating na weekend po. Between October 20 hanggang October 25 na po yan. So, sa mga gustong magpunta na po siguro sa inyong mga nayumao sa buhay, siguro kung ina-advise ko po na kumari, maaga na lang po kayo pumunta sa mga puntod. Dahil alanganing araw po, pagdating po ng mga October 26, baka meron tayong panibagong tropical wave niyan, hindi natin masabi. Or bago mag-31. So, siguro bago mag-Halloween ng oras na yan, ay siguro sa mga kababayan natin, kung pwedeng maaga na kayong pumunta sa mga puntod ng inyong mga mahal sa buhay na yumao, I advise agahan na lamang po siguro ninyo this week. Pwede na siguro kayong bumisita para pagdating po ng November 1, kukunti na lamang or halos hindi mahihirapan yung mga kababayan natin na pupunta sa kanyang-kanyang mga puntod po. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, obvious naman po na napakamalawak ang pag-ulan ngayon dito sa buong bahagi nga po na ito ng buong Nodo Luzon, kabilang na ang Metro Manila. So, very gloomy po tayo at very rainfall po ang inaasahan natin. Yan. Kasi kabilang na ang buong kanluran, mapasilangan man yan ng Nodo Luzon, hanggang Metro Manila na yan, hanggang buong South Luzon. Magiging maulan po tayo, tuloy-tuloy po yan. Ngayon, may nagtatanong, malakas ba ang buhos ng ulan? Again, 30 to 60 mm po ang expected lamang natin na magiging total rainfall. Or kung titingnan natin in total rainfall, maglalaro lamang mga less than 500 mm na total rainfall po. Kung tuloy-tuloy po ang buhos ng ulan, maghapon po yan. So, mga ganun lamang yung magiging total rainfall siguro niyan. Yan. Tapos, usually, mga moderate rainfall o light to moderate na tuloy-tuloy ang magiging buhos ng ulan natin.
Hindi siya yung mga kagaya ng mga nakaraang bagyo, gaya na lamang ni Bagyong Upong. Grabe ang baha na dala niyan. So, hindi naman ganun katindi katulad kay Bagyong Upong. So, medyo kalmado lang itong si Ramil, kaya lang magulo lamang yung galaw nitong si Ramil po. Kaya patuloy tayong magiging maulan sa buong bahagi ng buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. So, kasama na ang Palawan. Dito sa may bandang Bicol at Eastern Visayas, although unti-unti slowly improve weather condition na kayo dyan, pero hindi mawawala ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin ang iiral ha. Yan, kung magtitingnan natin sa Himawari Pag-asa Satellite Imagery, malinaw po na mga kalat-kalat na pag-ulan pa rin ang iiral sa buong Bicol region mula Camarines Norte hanggang Legazpi at Sorsogon na yan. Kabilang na ang Eastern Visayas area, which is yung kahapon, ramdam na ramdam nila ang lupit ng ulan na dala ni Ramil. Ngayon ay at least unti-unti bumabagal na po ang buhos ng ulan. Presensya na lamang ng monsoon trough ni Ramil ang magpapaulan sa inyo dyan sa bandang Bicol region at Eastern Visayas. Kasama na ang buong Southern Luzon, Mapamasbate man yan, Romblon o Marinduque. Sa west portion sa Visayas, sa Panay Island, patuloy pa rin kayong uulanin sa bahagi po ng Aklan. Yan, kasama ng Aklan, Antique, yan, kasama na ang Antique, Aklan, pababa na yan ng bandang Tobias Fournier, and rest ng Capiz, Gloomy, at kalat-kalat pa rin ang pag-ulan ang iiral sa buong Panay Island. Kabilang na ang Iloilo at patawid ng Negros region ay very gloomy tayo dyan. Asahan ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral sa maghapon maging sa buong Central Visayas. So kung titingnan natin kung mataas pa rin ba ang heavy rain potential sa inyo dyan sa Central Visayas, kung i-double check natin, hindi na masyado, mga light to moderate na lamang, at least dito medyo nagmo-moderate na po ang panahon dito sa may bandang Cebu, Bohol at ilang parte ng Leyte. Although very overcast and gloomy pa rin tayo dyan, expected pa rin ang mga localized thunderstorms at kalat-kalat na mga mahihina at katamtamang ulan. Sa Mindanao, bagamat moderate ang inyong panahon, magiging maulap kayo dyan sa buong Zamboanga Peninsula, kabilang na ang Northern Mindanao, mula rito sa bandang Agusan del Norte hanggang Cagayan de Oro, at mula naman sa bandang Agusan del Sur, pababa ng buong Sorsogon area, ay magiging katamtaman ang inyong panahon. So medyo mas maaraw sa inyo dyan, medyo hot humid, pero at least comfortable naman dahil hindi ganun katindi ang taas ng inyong temperatura sa ngayon. Pero mataas ang inyong yung humidity rather, so posible pa rin kayo magkaroon ng mga hot humid na temperatura. So medyo moderate, kabilang na ang buong Davao region, maliban na lamang sa may ng eastern section sa Mindanao mula sa Surigao del Sur o rest of Caraga area, magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na mahihina at katamtamang pag-ulan na may mga pagkulog at pagkilatang iiral. So medyo at least mas moderate na panahon sa buong Kamindanawan po. Walang masyadong magiging pag-ulan. Mga isolated lamang na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon ang iiral. So magpayong po dahil medyo matirik ang araw sa inyo dyan sa Mindanao at sa mga di inaasang isolated rain showers, lalo na sa binanggit ko sa may bandang Surigao region or bandang Caraga area. So makikita po yung ating concentration ng water vapor, mataas po ang buong Luzon hanggang Southern Luzon na malawakan ang pag-ulan natin. Automatic ay yung sakop na yan ay magiging maulan po tayo sa buong maghapon po. Ayan o, yung water vapor. And so far, wala naman tayo nakikitaan na panibagong tropical wave so far. So gaya ating sinabi, within 3 days ay mukhang wala naman tayong nakikitaan na kasunod ni Ramil. Kasalukuyan na magiging mas maulan po ang Northern Luzon at Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas, pero magiging katamtaman po sa parte ng Mindanao. Ayun, kitang-kita na mas moderate ang panahon sa buong Mindanao area. So double check natin sa pinaka CIMS Doppler ay makikita na halos walang gaanong ulan ang umiiral sa parte ng Mindanao. So sa ating ECMWF, MSLP and rainfall forecast, kung double check natin starting 8 o'clock. So ngayon between 8 o'clock AM hanggang 2 PM ay makikita naman natin na malawak ang pag-ulan na ngayon umiiral sa buong Northern Luzon. Matik na po yan, understood na po. Kabilang na ang Metro Manila at Southern Luzon area. At ilang portions nga po ng Western Visayas, medyo maulan nga po na tayo. Malinaw naman po dito at binanggit na natin kanina. Mamayang mga alas 2 po ng hapon onwards, tingnan din natin. Yan, so makikita natin yung
magiging pag-ulan tuloy-tuloy pa rin sa buong Northern Luzon, Metro Manila at buong Southern Luzon. Bukod tangi ang bandang Mindanao lamang ay at least moderate ang panahon. Mga isolated lamang na mahinang pag-ulan na nakikita natin dito. And then yung hatak ng monsoon trap, medyo nagpapang-abot pa rin sa west portion ng Visayas dahil sa monsoon trap ni Ramil. Pero most of Luzon, kabilang ng Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin tayo na uulanin hanggang mamayang hapon po. At mula mamayang gabi, 8 o'clock PM onwards. So yan po, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan, kabilang na ang Metro Manila at Northern Luzon. So matik po yan. Pero mga nasa bandang West Philippines na yang si Ramil, mga oras na yan. Diyan sa may bandang karagatan ng Zambales na. Kung sa Zambales man talaga ang magiging exit point nito. Kasi nga po napaka-erratic nitong si Ramil. Magulo yung kanyang pagtala. Kaya magulo rin ang lumalabas na mga forecast track at ensemble nitong si Ramil. Iba-iba at hindi nagkakatugma sa mga iba't ibang mga weather agencies. So, diretso ka tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector as of 11:45 AM na po ngayong umaga. Ang center air pressure ngayon, base rito, ni Bagyong Ramil ay nasa 1,003 hectopascals. Kapareho yan ngayon sa reading ng aking barometer sa Caloocan na nasa 1,003 kanina. Ngayon, yung base sa aking actual ngayon, nasa 1,001.5 hectopascals na po ito, yung relative niya sa indoor. So, yung outside niya, malamang nasa 1,002 hectopascals ito. Mga ganyan po. So, mga less than 1,002 hectopascals yung kanyang atmospheric pressure. Pasok pa rin sa detection ni presensya nitong si Ramil. Yan. So, eksakto naman siya. Yung kanyang 1 minute sustained wind, 65 km per hour at bugsong umabot ng 84 km per hour. Under tropical storm yan. Pero kung 10 minute ang pagbabasihan, 57 km per hour lamang ito under tropical depression at bugsong aabot lamang ng 74 km per hour. Napakabilis ngayon ang pagkilos niya west-northwestward sa bilis na 24 km an hour na po. Yan, bumibilis siya dahil yung calculation kasi pagka nasa lupa ay hindi accurate na, magulo na. Yan, hindi na ma-pinpoint kasi ng geostationary satellite. At kasalukuyan itong nasa may bandang Manila Bay ito ng General Trias Cavite. So pagitan ito ng General Trias Cavite na ang kasalukuyang lokasyon nito. Base sa akin tropical cyclone sector po ito ha, hindi ito kay Pag-asa. Yan, kung makikita ninyo nasa may bandang pagitan na siya ng Cavite at Bataan. So halos malapit ito sa may bandang Corregidor Island, yung sentro ni Bagyong Ramil or international name Fengshen. Ayan o. So, yan po yung kanyang kasalukuyang lokasyon na ngayon. Halos tumawid dito mula bandang Quezon Province. Kasi kaninang umaga, mga 6:45 AM, naglandfall nga po ito dito sa may bandang, kung babasayan natin dito, bandang area ba to? Mauban, Quezon. Ayan, bandang Mauban, Quezon ito. And then tumawid ito ng Siniloan. Then nag-Laguna Lake po siya kanina. Starting mga 8:45 AM, nag-Laguna Dibay siya. Yan, hanggang 9:30 AM, nasa bandang Santa Rosa, Laguna ito, pero nasa Laguna Dibay siya. And then, nag-Cavite ito, kaninang 10:15 AM, bandang Cavite, sa may bandang Carmona, Cavite. And then, nag-Dasmariñas ito, hanggang sa, as of 11 o'clock AM ngayon, ay nandito na yan sa may bandang vicinity ng General Trias, Cavite, hanggang Tansa, Cavite as of 11:45 na ngayong umaga bago magtanghalian. So kasalukuyan ang lokasyon ng ngayon nga po, nasa dagat ito ng Manila Bay, pagitan po ng Maribeles, Bataan at Tansa, Cavite. So para sa mga pinakagustong precise ng kasalukuyan lokasyon ni Bagyong Ramil po. Yan po yung ayon sa aking tropical cyclone sector Ngayon kung pagbabasa naman natin sa multiple tropical cyclone track combination, yung multiple agency forecast track natin, kung mapapansin niyo malayo po yung forecast track ni Japan Meteorological Agency. So considering very erratic po ang forecast na ito. Sa TC forecast error, kung titingnan natin dito, very erratic din. Dahil dito ay magulo ang naging forecast niya, nagkatanduanes daw ito, and then dito naman siya sa may bandang Camarines Sur tumawid at bandang Marinduque, and then naglipa Batangas daw ito hanggang nagtagaytay. Yan daw yung forecast niya, which is nanatiling very erratic din kasi mula rito
tumalo naman yung next forecast niya, tumungtong ng biglang benggit. So napaka-erratic talaga ang lumalabas. So nung kinalculate ng aking webpage, lumalabas ay ang landfall daw nito bandang Dipakulaw, Aurora pa rin daw. Ayon yan kay Japan Meteorological Agency. So mapapansin nyo, bukod tanging si JMA lang ang napakalayo ng kanilang forecast. At the rest naman ay mula ito ay naglandfall ay ito si Pag-asa, nirecalibrate nila kahapon yung kanilang track at sinasabi nila una itong naglandfall nga sa gubat kahapon ng alas 5, mga bandang alas 5 or 4:45 PM. Naglandfall ito sa may bandang gubat, Sorsogon na. Ayon yan kay Pag-asa, ito yung data feed ni Pag-asa. Yan, ito kay Pag-asa. Ito kay Japan Meteorological Agency. Ito naman sa AI ng DeepMind. Yan. Kasalukuyan nandito na siya. At pare-pareho na sila ng forecast ngayon umaga, kabilang kay Joint Typhoon Weather Center. Pero mula kagabi kahapon, napaka-erratic ng forecast nila. Iba-iba yung lumalabas sa senaryo na maglalandfall. Una sa presentasyon, pinakita naman Karamoan, yan. Kay Joint Typhoon Weather Center, kung titingnan natin, iba ang naging landfall scenario nito. Ayan o. Kahapon, nag-landfall ito sa Birak, Catanduanes. Yun yung unang landfall scenario kay Joint Typhoon Weather Center. Nag-Birak, Catanduanes ito, and then tumawid ito ng bandang Lagonoy. Hindi siya direktang tumama sa presentasyon. Nag-Lagonoy ito, sakop pa rin ito ng Camarines Sur. Yan, sakop ng Camarines Sur, and then tumawid ito ng bandang pagitan ng Camarines Norte, pero sakop pa rin ito ng bandang bandang Camarines Norte siya Lanot, Camarines Norte. Nag-third landfall ito. Yan, then tuloy-tuloy ito, nag-fourth landfall ito sa may bandang Quezon o Alabat, and then nag-fifth landfall ito bandang Mauban, Quezon. Ito naman yung track ni Joint Typhoon Weather Center. So napakalayo po sa forecast ni Pag-asa, na which is iba rin ang naging landfall scenario. Ito naman yung kay Pag-asa, sa gubat naman siya naglandfall. Then nag-second sa bandang Albay, Santo Domingo bandang Albay po yan. Then nag-third landfall ito dito sa bandang Sipokot or pagitan ng Kabusaw. Yan, Camarines Norte ito, sakop. Then ngayon, nag-fourth landfall ito sa may bandang Cagbalete Island, and then nag-sixth landfall ito bandang Mauban, Quezon na. Yan naman ang forecast track o yung naging track ni Pag-asa kay Ramil. Kung mapapansin ninyo, magkaiba sila ng Joint Typhoon Weather Center, lalo na kay Japan Meteorological Agency. Dahil nga po, kung titingnan natin kay Japan Meteorological Agency, ayaw mag-load ng data niya. Ayan. Ang layo, napakataas naman yung kanyang forecast track. Ayan o. Ang layo kumpara dito sa kasalukuyang lokasyon ni Ramil, di ba? So ito, malamang lumalabas napaka-error o unrecognizable forecast track na ito. Malamang. Pero dahil official kasi sa Japan Meteorological Agency, so hindi natin siya pwedeng ma-blame. Yan kasi yung kanilang official tropical cyclone forecast. Kay DeepMind AI naman, kung titingnan natin, ito, artificial intelligence na ito, nahirapan pa siyang i-calculate yung eksaktong lokasyon niya. Yan. So, nag-adjust na naman si AI. Yan, ito po yung tatlong AI system niya. So, kukunin nyo yung mean niya ay halos tumugma na kay Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center. At mapapansin nyo po, dito, nag-Metro Manila siya, nag-City of Manila siya, pero yung actual location kasi ay dito sa may ng Cavite. So, nag-Laguna din siya. Yan, at ito, dumaan pa ng bandang dagat ng Bataan, pero sa pinaka-deep mine niya, Sambales din ang tumbok niya. Ito naman yung lumalabas na forecast ng DeepMind AI. Kaya kung titingnan natin yung multiple, mas close to accurate sina Joint Typhoon Weather Center, Pag-asa at DeepMind AI. Silang tatlo ngayon ang mas accurate, ang pinakamalapit sa pinaka-accurate ang forecast nila. Yan, kung titingnan natin dito sa mula sa pinaka-actual natin o real-time na tropical cyclones location ni Ramil ay nagdasmariñas ito, pero kung masusunod po itong mga forecast track na ito ay lumalabas po, tatawid dito ng Laguna de Bay, nagbinangonan ito, and then
tatawid dito ng Quezon City, yan, nag-Quezon City pa siya. Kay Deep Mine naman dito sa Caloocan. Kay Joint Typhoon Weather Center naman, Paranaque naman siya. So malayo pa rin yung mga, o hindi pa siya totally 100% accurate yung mga forecast nila. Pero halos close to accuracy. And then, mula kay Pag-asa, nag-Quezon City ito, tumawid ng Valenzuela, and then magme-Kawayan, Bulacan ito, tatawid ito ng bandang Giginto, magmamalolos, and then magdadaan ng Macabebe, yan, Kalumpit, Bulacan na yan, and then dire-diretso ng Santa Rita, and then e-exit ito dito sakop ng Zambales sa Masinloc, Zambales. Kung susundin natin yung track ni Pag-asa ha, kung kay Pag-asa ang pagbabasehan natin, Masinloc, Zambales, e-exit ito mamayang gabi sa West Philippine Sea. Kung kay Deep Mine naman ang pagbabasehan natin na e-exit, ay lalabas ito ng Iba, Zambales. Sa off coast naman ng Iba, Zambales, lalabas itong si Ramil. Kung kay Joint Typhoon Weather Center naman ang susundin natin, e-exit ito ng West Philippine Sea na sa karagatan ito ng bandang Maloma or pagitan ng Cabangan o San Felipe, Zambales naman. So, yan po yung tatlong senaryo na magiging exit point nitong si Bagyong Ramil. Malinaw po yan ha. Kasi kay Japan Meteorological Agency, bandang Ilocos sa sur naman exit ito. Yan o, sa Santa Cruz o bandang Tagudi naman ito exit, which is very erratic at malayo na sa lumalabas na katotohanan yung kasalukuyang forecast niya, which is very erratic, di ba? Napakagulo. Nanatiling magulo pa rin ang forecast track niya. Although yung mas closest na mag-accuracy ay itong tatlong ito, kay Deep Mine, Pag-asa at Joint Typhoon Weather Center. Ang mas dikit-dikit sila ng kanilang forecast po. So, yun lamang po ang pinaka-initial report natin. Ang ina-advise ko lamang po, kung gusto niyo po yung pinaka-official na Pag-asa, ito po ang sundin ninyo. Yan, tatawid dito ng Quezon City, magmamalolos Bulacan, magpapampanga, then e-exit ito mamaya sa Masinloc, Zambales, mamayang gabi po o itong mamayang hapon po. So, alin man sa tatlong yan na e-exit, magmasinlok man yan, mag-iiba Zambales man yan, or sa San Felipe o Cabangan, Zambales, malinaw na sa atin mga folks yung mga posibilidad na e-exit itong si Bagyong Ramil. Under Tropical Storm category ito. Yan, sa Tropical Storm category pa rin siya. Samantalang kay Deep Mine ay under Tropical Depression ni siya. Mahina yung kanyang wind speed, 53 km per hour. Yan. Kay Pag-asa, more than mataas pa. Yan. Nasa around 74 km per hour. Tropical storm category siya. So, yun po ang report natin at expected na e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility mga bukas na po ng umaga o bago magtanghali. Yan. Pagitan yan. Siguro mga bukas po ng umaga o bago magtanghali, depende sa movement speed ni Ramil, lalabas na yan ng Philippine Area of Responsibility. And then, pagdating naman ng araw ng Lunes ng bandang hapon o gabi, magre-record po ito dahil yung high pressure area dito sa itaas niya ay napakalakas. Kasi yung northeasterly surface wind flow, umiiral na po dito sa itaas. Nagpaparamdam na po yung northeasterlies dyan. So, nagkakaroon na ng mga shear line dito sa pagitan na ito. Yan, may mga shear line na yan. Yung tulak ng cold front, lumalakas na po kasi dyan sa pagitan ng Taiwan. Yan. May iral na dyan. Kaya, ang nangyayari, magre-record po itong si Ramil patungo dito sa Vietnam. In-expect na nasa baybay nito ng Vietnam sa may bandang Quang Ngai, Vietnam, araw ng October 23 or Thursday. Sa Huwebes po, nandiyan na yan sa may bandang baybayin po ng Vietnam sa Quang Ngai or Danang, Vietnam. So, malinaw yan ha, yung mga Pilipino natin, yung mga kababayan natin sa bandang Vietnam, ready naman po kayo dahil mas malakas na Ramil ang lalapit dyan sa inyo sa Vietnam sa darating na Miyerkules o Huwebes. So, mag-ready po tayo mga folks. Ngayon ang tanong, mayroong masusunod kay Ramil? Well, kung titingnan natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin, kung magbabasehan po natin dito, mula sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin, mula kay GFS, after kay Ramil, mukhang dumadalas ang tropical wave na lumalabas dito sa silangan ng Mindanao. Well, lumalakas na po yung Coriolis circulation, although wala naman tayong nakikitaan sa ngayon na bagong tropical wave, pero mataas po yung
series ng intertropical convergence zone dito. Well, tingnan na lang po natin within 3 days. Kay ECMWF naman, after kay Ramil ay wala rin naman so far, pero may mga tropical wave din nakikitaan sa silangan ng Mindanao sa labas ng PAR. Pero so far, wala tayong nakikitaan. Ayun o, kitang-kita na po yung shear line, no? Gaya nating binanggit kanina, ayan o. So, malinaw po dito na umiiral na nga po yung cold front. Ayan, yan. O, see, meron po tayong umiiral na kasi na amihan dito sa itaas, sa may bandang China. Unti-unti bumababa na po kasi yung northeasterly surface wind flow na yan. So, ito yung medyo mainit na hangin o warmer easterlies dito. So, masalubong dyan. So, may shear line na po umiiral dito. Kitang-kita naman po, yan o. Starting bukas, October 20. So, malakas po yung high pressure area dyan. Dahil po sa pinaka-cold front, ang tendency, dadaos-dos talaga itong si Ramil patungo dito sa may bandang Vietnam. So, malinaw naman ang pinapakita ni ECMWF dito. Dito, klarong-klaro po yung shear line. Ayun, may shear line po na umiiral. So, mararamdaman na sa bandang Northern Taiwan ang malamig na simoy ng hangin ni amihan. Sa Pilipinas, hindi pa natin mararamdaman yan dahil bandang katapusan pa natin medyo mararamdaman yan sa may bandang Batanes Group of Island. Mga katapusan na yun ng October. So, probably mga first week ng November, yan, baka siguro dyan na mag-declare si Pag-asa. Or siguro mga huling 5 araw siguro o huling 6 na araw ng October. So between October 26 to 31, baka i-declare na ni Pag-asa ay tapos na ang transitioning ng habagat at i-declare na nila na amihan season na tayo. So tingnan na naman po natin dahil yung lumalabas kasi na ating forecast ng ating seasonal cycle ay mga bandang katapusan pa talaga o mga huling linggo nga po ng October hanggang unang linggo yan ng November. So mga pagitan dyan, magdedepende po kasi sa daloy na ito ng malamig na hangin mula dito sa may bandang Siberia. Kapag ka napaaga po ang malakas na daloy niyan at napaaga po ang pagbaba ng hanging amihan dito sa may bandang China, mapapaaga din ang declaration ni Pag-asa na tatapusin na ang transitioning at i-declare na nila yan na amihan season na. So at least malinaw po tayo. Third week po talaga ng October usually natatapos ang transition ng habagat season po. So at least kitang-kita naman po dito may shear line na umiiral. So lumalakas na talaga yung hanging amihan. Pero hindi pa natin ramdam yan sa Pilipinas ha. Bandang Taiwan pa lamang nila mararamdaman yan. Pero yung susunod nga po na tropical wave, so far wala tayong nakikitaan kay ECMWF. Pero kay NABGEM naman, after kay Bagyong Ramil, may mga mukhang may ITCC o tropical wave tayong nakikitaan dito sa silangan ng Mindanao. Although napaka-disorganized ng pattern, so hindi pa natin masabi within 3 days. Abang-abang po tayo dahil wala man po tayong nakikitaan din sa report kahapon. Kung double check natin gamit ang wind means o mean winds ng convergence, kung sakaling magkaroon ng panibagong tropical wave, malinaw na wala tayong namamataan dito maging sa may bandang Marshall Islands ngayon. Ayun, wala. So wala tayong nakikita na panibagong vorticity track sa real-time satellite imagery. Meron dito medyo moderate pero masyadong mataas ito, which is malabo itong lalapit sa bansa. Mataas na masyado yung trajectory niya. So dito sa may bandang Marshall Islands, so far ay mababa lamang ang mga vorticities. Ito si Ramil, ganyan po katindi ang kanyang vorticity kapag ito ay isa ng bagyo or cyclone. Yan, ganyan po ang itsura niyan. Ibig sabihin very positive na isang tropical cyclone siya. Highly relative vorticity. So yun po. Yung divergence naman kasi kung titingnan din natin ay na-disperse din kasi at humina. Humina kagad, napalitan kagad ng medyo malamig, kaya yung binabantay natin dito na dalawa supposed to be ay na-dissolve po kagad. Hindi nakayanan dahil po sa lakas na easterly trade wind, hindi nag-success yung pinaka-downward divergence niya. So wala tayong inaasahan na babantayan sa susunod o sa loob ng 3 araw po so far. Pero yung binanggit nga natin sa traffic hazard, hanggang sa unang linggo daw ng November, tuloy-tuloy pa rin daw na may 40% chance na may posibleng may mabubuong panibagong tropical cyclone. Well, titingnan natin yan. Dahil yung mga ganitong critical days, mas malalakas na bagyo daw ang mostly nabubuo. Maalala naman natin yan kada taon po, mga folks. Sa Ulatindol naman, mayroon na namang panibagong aftershocks ang na-detect kaninang
8:38 AM, mga 8:38 AM po ito, o 9:38 AM, sorry, na-detect ng aking seismometer, pero hindi na masyado malakas ang intensity force nito. Siguro intensity 2, intensity 3 po ito, pero malakas na aftershocks yan. Well, kung titingnan natin yan, 9:34 AM kay PBOX, magnitude 4.8 po ito sa southeast naman ng Manay. So, aftershocks na naman ito na malakas, na napakababaw na 2 km depth. Yan. So, malakas siya. Although, malayo naman ito sa baybayin, sa mga intensity 3 ang ramdam na naman yan dyan sa may bandang Davao Oriental. So, patuloy pa rin ang lumalabas na mga pagyayanig, tuloy-tuloy pa rin po, kaya mag-iingat pa rin to tayo mga folks. At mula kanina madaling araw, starting ng kaninang 2:35 AM, aftershocks na naman, magnitude 4.2, yan, may lalim na epicentral depth na 28 km. And then, sa Bogo, Cebu naman, may magnitude 4 po na aftershocks. Mababaw ito, 1 km lamang. Yan. At ito nga pong kanina, 9:34 AM, medyo mas malakas. Magnitude 4.8 po ito. Aftershocks din sa Manay na may 2 km depth, ang lalim na aftershocks din. And so far, ay tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks, maging sa may bandang General Luna, Surigao del Norte, ang tuloy-tuloy pa rin na aftershock. So mag-iingat po tayo mga folks, itong tatlong area na to ay tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks dyan. Yan, patuloy pa rin nating paghandaan at medyo alisto pa rin po tayo mga folks. So, yung latest natin sa bandang Pagudpud, Ilocos Norte, patuloy din ang cluster ng aftershocks, pero mas konti ito kumpara dito sa may bandang Visayas at Mindanao. So, tingnan po natin yung pinaka-total earthquake natin o earthquakes natin ngayong month of October. Kung umabot na ba sa 3,000 o 2,900 earthquakes na. So, tingnan po natin ang month of October. So, total earthquake natin for the month of October, total of 2,870 earthquakes na po tayo. So, napakarami nito sa nakaraang mga buwan. Pinakamarami ito ngayong taon. At 2,733, magnitude 2.0 pataas, 120 sa magnitude 4 plus, 13 sa magnitude 5, tatlong magnitude 6 at isang magnitude 7.0. Pagdating naman sa clustered earthquakes, na pinakamarami pa rin ang Bogo, Cebu. So kung titingnan natin ng mas malapitan, ang pinaka-closest range sa Bogo, Cebu, nasa 1,551 ang total earthquake sa Bogo, Cebu na. 1,551 na po. Napakadami pa rin aftershocks. At sa bandang Davao Oriental naman sa Manay, nasa around 700, ilapit natin ng konti pa. 744 po ang total earthquake cluster dyan sa may bandang Manay, sa paligid. Dito naman sa may bandang Surigao del Norte, ang clustered earthquake dito 213, kasama na hanggang bandang Surigao del Sur po yan paligid ng Tandag. 213 po ang total earthquake. So lumalabas po pinakamarami sa bandang Bogo, Cebu na 1,551. Pero kung all in all, pagbabasehin natin ang total earthquake sa Visayas at Mindanao cluster, nangunguna pa rin ang bandang Visayas, nasa around 2,646. Ang dami. Sa bandang Luzon naman, sa may bandang Pagudpud, Ilocos Norte, nasa 72 po ang total earthquakes. Pero kung ilalapit pa natin, around 38 ang total earthquake sa paligid po ng Pagudpud, Ilocos Norte. So, konti lamang. Although, wag natin baliwalain yan dahil baka mag-release na lamang ng malakas na energy ang subduction plate dyan. Kasi yung subduction plate dito sa bandang Philippine plate, sobra-sobra na niya ang paggalaw. So, hindi ito na lamang ang medyo tipid pa ang subduction plate, kaya wag natin baliwalain yan, maging alisto pa rin anytime mga folks. So, yan po yung latest natin. Maggalaw pa rin talaga yung ating mga subduction plates. Mag-iingat po dahil sa nasa total of 2,870 na po tayo. So, kung titingnan natin yung annual earthquake natin, nasa total of 17,266 na po tayo. Almost napakalapit ng lagpasan yung total earthquake last year po. Yan. So, mag-update po tayo sa mga susunod na mga araw regarding dito. At pwede nyo naman yan makita sa aking webpage para sa mga historical annual earthquake natin ng mga nagdaang taon at yung kasalukuyan nating lindol ngayong month of October. At narito naman nating 3-day to the weather forecast para sa araw ng linggo, October 19, 2025.
At hanggang dito lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw na Linggo, October 19, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.